May tanong yung kaibigan mo tungkol dun sa katabi ni Jesucristo. Ligtas na daw yon kasi sabi ni Jesus Christ, you will be with me in paradise. Eh hindi na binyagan yon. So ibig sabihin talagang hindi importante ang baptism. Naghanap pa talaga. Hindi. Mag-usapan natin yan. Tingnan natin. Dahil sinasabi nila na hindi na kailangan ng baptism dahil yung nakapako doon. Hindi yung isa, kasi yung isa, Yung isa talagang tinatawanan niya si Jesucristo Oo. eh. Inaasar pa niya. Sige nga, kung Diyos ka talaga dyan, iligtas mo ang sarili mo. Nakapako na, nag-joke pa. Hindi nga saan nagpunta yun sa impyerno. bilangguan niya. Bilangguan. Alamin natin. Di ba? Kasi paradise heaven na sa kanila yan. Iligtas na yan eh. Pag sinabi mong yung interpretasyon nila doon, kung saan sila pupunta na Jesucristo, kaligtasan na yun. Heaven na daw yon. Yun ang pag-usapan natin Okay. sa Luke 23. At Yes. yun ang nangyari doon. Yung katabi nung magnanakaw, dalawa sila, di ba? So tatlo sila doon ni Jesucristo. Sabi sa kanya, sabi ng malefactors, if thou be the Christ, save thyself and us. Iligtas mo sarili mo. Kasi sinabihan sila ng Romans eh. Sige ako, ikaw ang king ng Diyos, ligtas mo sarili mo. Sabi ng malefactors na kasama ni Jesus Christ, yung isa doon, pilyo. Kung ikaw talaga si Kristo, ay iligtas mo sarili mo, isama mo kami. Sama kami. Alam nila siguro ibig sabihin ng Christ, ano? Messiah. Messiah, Tagapagligtas. tagapagligtas, Oo. indicating that He is more than a man. Yes, Tagapagligtas yes, yes. eh. Ang di nila naiintindihan dyan, yung pinakang purpose nung kailangan niyang mamatay. Kailangan niyang mamatay. So kung iintindihin mo yung pinaka-konteksto ng pinaka-purpose of Jesus Christ, excuse me, hindi ako katulad ninyo na magnanakaw. Oo. Wala akong kasalanan kung bakit ako nandito. Napansin nung isang katabi niya, Oo. sinabi niya doon sa kasama niya na nirebuke niya, Oo, sabi niya. di ka ba natatakot sa Diyos? Sa 30, sa Oo. 40, saying, but the other answering rebuked him. Sabi nung sa kasama niya, Oo. does not thou fear Fear God? Seeing thou art in the same condemnation? Mm. Parehas lang kayo ng condemnation. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Mukhang mabait itong isang. Oo. Kahit ako nababagabag na ako Mm. ngayon. And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man hath done nothing amiss. Inamin nung magnanakaw na yon na nagdusa sila doon sa kasalanan Ito yung nila. reward natin eh. Oo. Pinagdusahan na natin. Kinrucify sila. Pinagbabayaran natin, yes. Oo. Pero itong Taong taong to, to, walang kasalanan to eh. kahit yung kasalanan, ibig sabihin, na-recognize ni Fifth. Na-recognize ng isa. So sa ganda ng pagkakasabi niya, Na talaga naniniwala siya na Diyos yung kasama niya. katabi niya na yun. Oo, katabi niya. Verse 42, he said, Jesus Christ, he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Sama mo ako pagdating So alam niya, pagpunta mo sa kaharian alam mo. Oo. alam niya, ang kingdom ni Jesus Christ, hindi sa mundo. Oo. Di ba, sinisigaw na nila, kung talagang hari ka. Ay, Hari ka ng mga Hudyo, ito yung kingdom mo, di ba? Ligtas mo sarili mo. Ah, Yung nakapako doon ng katabi ni Jesus Christ na mabait, na magnanakaw, nakikinig din sigurado. Lord, tandaan mo naman ako pag nakarating ka na sa iyong kaharian. oo. Umaasa pa rin siya, no? Oo. Sa verse 43, basahin natin. Mm. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Hindi yan heaven, ha? Sabi niya, ngayon, isasama kita sa paraiso. Now, Franz, kung iintindihin natin ng mabuti, ang iniisip kasi ng mga tao, ito yung isang example na itong magnanakaw na ito, kapag namatay, ay makakarating sa heaven at sa kanyang kaligtasan. Yan ang interpretation nila dyan sa paradise. Akala nila kaligtasan na yon, Yes. salvation na yon. That's right. Now, let us put it into context. Mhm. Ang word na heaven dito sa Bible was used 600 times. 600 plus no, 690. Sabihin natin Oo. between 500 to 600. Yes. Nandiyan yung ano na yan. Dami-dami din, ano? Marami yan, ano? Mm. Ito namang paradise, nagamit ng 3 beses. 3 beses. Pero, ito ang pinakamalinaw na ginamit, mismo si Jesus Christ ang nagsabi, you will be with me in paradise. Tama. So, anong ibig sabihin ni Jesus Christ when He said, you will be with me in paradise? Is that salvation? Salvation? Kasi, kung salvation yon, ibig sabihin, yung sinabi ni Jesus Christ kay Nicodemus, na
except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kasi hindi naman nabinyagan yung nakapakong yun eh. So, Oh, paano yun? hindi nabinyagan yung So, ibig sabihin, magnanakaw na yun. binigyan ng exemption ni Jesus Christ yung thief na yun. Oo. Pumasok sa heaven. Pero, take note, Jesus Christ, after 3 days, anong nangyari sa kanya, Frank? Nabuhay siya ulit. That's right. Nung nabuhay siya mag-uli, si Mary Magdalene, nandun siya sa may tomb ni Jesus Christ. Okay. Nakabukas na eh. Pagtingin niya sa loob, wala na si Jesus Christ. So, iyak siya. Umiiyak. So, iniisip niya, yung sepulturero, or yung gardener, kung sino man yung nag-aalaga dun sa lugar na yon, kinuha yung katawan ni Jesus Christ. Yung sepulturero sabi niya, ibalik mo. Di ba sabi niya, woman, why weepest thou? Daw. Sabi niya ni Mary, Ibalik. balik niyo siya sa akin. So yun yung context, no? Pagharap niya ngayon ni Mary, si Jesus Christ, nagulat siya ngayon. Hahawakan niya sana, huwag mo akong hawakan, hindi pa ako nakakakyat sa aking ama. So ang tanong ko ngayon, saan siya pumunta? Na nakita niya ngayon yung magnanakaw. Oo. Ngayon, bago siya na-resurrect, meron siyang pinuntahan. Pagkatapos ng 3 araw, Nabuhay siya ulit. nabuhay siya ulit. Pero bago siya nabuhay, meron siyang pinuntahan dahil yung spirito niya, mayroong pinuntahan. Yes. Ito yon nasa verse 19, by which also he went. Sino yung he? Si Jesus Christ. Pumunta, went, and preached unto the spirits. Nangaral. Nangaral siya Sa mga espiritu. sa bilangguan. Ayun. So, saan yung bilangguan na yan? So, meron 2 lugar na pinuntahan si Jesus Christ. Ano yon? Doon sa paradise, kung saan niya sinabi doon sa magnanakaw, today, you will be with me in paradise. And then he went to preach unto the spirits in prison. Prison. Yun. So, mga kaibigan, yung mga namatay, maghihiwalay ang katawan at ang espiritu. At ang espiritu natin, no, napakalinaw sa Book of Mormon na sinasabi na pupunta siya sa tinatawag na daigdig ng mga espiritu. That's right. Sa daigdig ng mga espiritu, may 2 lugar po dyan. No? Tinatawag itong paradise at prison. Kung ikaw ay namuhay ng marangal at mabuti at sumusunod sa mga kautusan ng Diyos, dito, no? Sinunod mo yung ebanghelyo ni Jesus Christ, sa paradise ka. Ikaw ay repentant, nagsisisi, no? Paradise, paraiso yun. Kaya yun yung sinabi niya dun sa magnanakaw. Yung isang kalagayan is spirit prison. Yes. Bilangguan. Dito pumupunta yung mga matitigas ang ulo, ayaw sumunod, hindi nagsisisi, or yung mga taong nabuhay nang hindi narinig ang ebanghelyo ni Jesus Christ. Kaya niya binuksan yung missionary work. He preached unto the spirit who are in prison. Ito yun, Franza. Oo. Bakit niya inopen yung missionary work doon? Tulad ng sinabi na sa 1 Peter 4 verse 6, ipinaliwanag nila dyan. Sabi, Basahin ko dito ha. For this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the spirit. ayun. Kaya pala nagbibinyag ng mga patay sila Pablo. Kasi yung ebanghelyo ay patuloy pa rin itinuturo sa daigdig ng mga espiritu. Sinong tinuturuan doon ulit? Again, yung mga hindi nakapakinig o mga hindi inabutan si Jesus Christ. Kaya hindi sila exempted. Kaya, yung sa John 3:5, kuya, kailangang mangyari yon na mabinyagan ang tao sa tubig at espiritu Exactly. para makapasok sila sa kaharian ng Diyos. So akala ninyo wala pagbibinyag ng patay ngayon dito sa mundo? Meron. Yun ang pinakantanong, nasaan yun? Nasa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Yan. Nasa mga templo ginagawa sa loob yun.